Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang hebanghelyo ngayon ay tungkol kay San Jose, isang taong tahimik, matuwid, at tapat sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng pagkalito at takot, pinilit niyang magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa tagal ng aking paglilingkod, napagtanto ko na ang paglilingkod ay hindi laging madali. May mga panahong nakakapagod. Ngunit sa bawat sandali, naroon ang Diyos na patuloy na nagpapalakas at nagbibigay saysay sa lahat ng ginagawa ko. Tulad ni San Jose, natutunan kong ang tunay na paglilingkod ay hindi kailangang malakas ang tinig o kilala ng marami. Sapat na ang puso na handang tumugon, magtiwala at magpatuloy sa kabila ng hirap. Dahil sa likod ng lahat, ang Diyos ay laging kasama, tapat, at kailanman ay hindi nagpabayad. Panalangin tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya ng paglilingkod. Tulad na San Jose, turuan mo akong maging tapat, mapagkumbaba, at masunurin sa iyong kalooban. Palakasin mo ako sa mga panahong napapagod at patuloy na ipinalalala. Ang bawat paglilingkod ay paraan upang maranasan at maibahagi ang iyong pag-ibig. Naway manatili kang kasama ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Amen.